Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man. At nagre-review po tayo ng atin pong napag-aralan. At ito po yung ating page. So magandang gabi po sa lahat. So ito po ay instead na mag-module 3 tayo agad, mag-start tayo ulit or mag-review tayo ng Hebrew alphabet para yung mga medyo nahinto at hindi naman pinractice yung familiarization ng Hebrew alphabet. Tayo po ay mag-aral ulit or familiarize ng Hebrew letter. So meron po tayong app. Balik po kayo sa post or sa live natin. Tignan nyo po yung details nitong video. Meron pong app na pinapa-download ko. So makikita nyo yung app. Ganito po siya. So itong app na to ay ito po ang pag-aaralan natin ngayon. So from Aleph to Beit and Gimel to Daleth, A to Nun. So ito po yung pag-aaralan as our review. At kanina po nasabi ko na natapos na tayo sa module 1, 2, and 3. Kaya ito po ay in preparation to module 3 or 103 ay mag-review tayo ng Hebrew alphabet. Ang kagandahan nito, kapag dinownload nyo po ang ating app na gagamitin, actually meron akong 3 i-recommend app, pero ito yung isa sa pinakamaganda kasi kailangan nating ma-monitor sa mga officially registered student. Kailangan ko po yung yung inyong progress. So katulad nito, sinubukan kong sagutan na tong sa alphabet, naka 6% of all level pa lang. Dahil ito po ay hanggang 7 lesson, so may mga monitoring sa ng percentage. So hindi ko tinuloy para magamit natin ngayon. Then hanggang maka 100% tayo. So ang tanong, are you ready? Pwede tayong mag-comment ng ready kung na-download na natin ng ating app. Sa mga hindi pa, pwede naman kayong humabol. At kindly share yung ating pong live ngayong gabi. Sa mga nanonood sa ating Facebook page, maraming salamat sa pagsubaybay. So shoutout po sa mga kasama natin na nanonood. Pwede po nating i-share sa mga group chat natin itong live na ito. Ito makikita natin dito kung sino nag-comment. Yan, shoutout muna. Excuse me. So, shoutout muna tayo habang nag-download yung iba nating mga kasama sa Zoom. Kamusta po sa Zoom? Nakapag-download na po ba kayo ng inyong mga app? Kasama po natin ngayon si Pastor Santiago, Pastor Bernard. Ayan. So, pa-comment ng downloaded na po. Kung na-download na natin. So, sa mga nasa ating pong Facebook Live, good afternoon po, Brother Carlos, Pastor Joseph, at Pastor Rabi from Alaminos, si Pastor Joseph Peligado. Intayin po natin isa rin sa magiging prof natin to sa music. And Brother Russell, good evening po. Brother Jeffrey Santiago, Brother Mir Francis Mina Conrado from Pangasinan. Good evening din Brother Diego Manalo Morada. And
Pa-comment kung saan po tayo naka-tune in ngayong gabi at ibalik natin yung atin pong lesson. So, ito po. Try natin ngayon sa alphabet. Tingnan nga natin kung maririnig din. Lesson 1 tayo. Hindi naka-shared yung ano natin. Yan. Saan po ang Aleph? So, saan ang Aleph? Yan, ituturo niya sa lesson 1. Saan ba dyan ang Aleph? So, ito ang Aleph natin. Actually, Aleph is wala siya talagang sound. So, pag kinlik natin yan, magi-green. Kapag mali, ituturo niya yung next. Bait, sabi niya. So, yeah. Pagkatapos nun ay magne-next na siya sa lesson 2. So, ganyan po yung style po nitong ano natin, cellphone app. And papaulit-ulitin niya po yung tanong in a different way. So, ayan. Saan ulit yung Aleph? Ito po, di ba? Click natin. So, the letter Aleph does not have a specific sound but can take on the sound of a vowel. Pag nilagyan mo ng vowel sa baba, halimbawa ay yung segol or parang tatlong tuldok, magiging E. Kaya yung salitang Elohim, it starts with the letter Aleph. So, first letter of the Hebrew alphabet ay Aleph. Click natin. So, tama. Then, saan ang Adam? So, syempre, merong English dito. Aleph, Dalet, at saka Mem. So, meron ditong mga vowels na tunog po nito ay A. So, A, Adam. Ang pagbasa po muli ay from left to right. Mula dito, papunta dito sa kanan, from left to right. So, dahil wala itong sound, dito tayo sa vowel niya mag-base. So, A, then consonant, dalet, then vowel A, then mem or M. So, Adam. So, ito, tinatanong niya kung nasan si Adam. So, Adam. So, tama po tayo. Ito naman ay Av. Pag may tuldok, itong second letter na to, ito ay bait. Pag may tuldok, matigas na B. Kapag walang tuldok, malambot na B or V. May hangin, V. So, hindi siya fully closed yung ating lips. Av. Hindi ab. Ab. Mali yung ab, Av. So, ito, ang basa dito ay Av. Father. Kaya yung salitang Aba, Father, sa Romans po ata yun. Ibig sabihin ng Ab doon ay Father. So, double na po yung salitang Abba Father. Father na ibig sabihin. So, click natin. Then, lesson 5. Saan ngayon dito ang Adam, Aleph, at saka Father? Kumbaga, yung dalawang consecutive na pipindutin or i-choose natin ay dapat parehas. So, find the correct translation of the following words by matching the Hebrew word to its English. So, ito yung Adam. And saan dito yung Adam?
Ito po yan. Yung Aleph. Ito po, di ba? So, click natin. Aleph. And Ab means father. And so, itong Ab, gawin natin correct order yung ibig sabihin ng Ab. Ano ba ibig sabihin ng Ab uli? Father. So, i-click natin. Father. So, i-click natin. Ano ibig sabihin nito? Adam. So, i-click natin ng correct order ang letters. So, lesson 8 na. So, ganito lang kasimple, no? Hanggang tatapusin natin itong, halimbawa, itong letter A. Tuloy-tuloy lang natin yan. Ayan, I'm sorry, sabi ni Pastor Mina, hindi daw compatible yung kanyang itong app sa kanyang phone. So dito sa tablet na gamit ko ay compatible naman. Tsaka dito sa cellphone, compatible din naman siya. Pero dapat naririnig natin yung sound. Skip tayo, lesson 8. Yan. So, imamatch daw natin. Ito ay what? Vet o bet? O, diba? Nakikita natin itong isa may tuldok. Tulad ng sinabi ko kanina. Pag may tuldok, matigas. Bet. Pag walang tuldok, vet. So, ito ang mag-match. Vet. Then, itong isa, matigas na bet. Bet. And, syempre, wala na ibang pagpilian. Aleph. Aleph. Akh. Talagang may akh. Ano ba yung akh? Akh means Akhot. brother. Akhot. Then, pag sister, so, ito daw ay brother. Akh. Akh. Pag sister, akhot. Akhot. Okay? Pag Akh. yung letter OT, siya yung magbibigay ng sign na yung root word na akh ay magiging feminine. Halimbawa, kabayong lalaki, sus. Kapag kabayong babae, susot. So, yung OT na yon ay equivalent ng female. Okay? So, ayan. Brother. Akh. Akhot. Then, sister. Sister. Akhot. Bet. So, ayan ulit. Lesson 13 natin. Nasaan daw si bet? Matigas na bet. The letter bet is pronounced as the letter B in the word Bible. So, second letter of the alphabet ang bet. Nasaan daw yun? Bat. So, meron na rin tayong vocabulary. Diba? Ab, Adam, Akh, at saka Akhot. Kaya minsan, yung salitang Ahmed, brother yun, may salitang root word ng brother. Bat. Saan daw ang bat? So, ito, nun. So, ang basa dito, Bane. Ito naman, tas
tav. So, bat. Ito ang bat. Ben. Ngayon, saan daw ang Ben? Ito, B-E-N. Ben. Kaya yung sinasabing Son of God sa Hebrew, Beni Elohim. Yung salitang Ben or Son, yun yung root word ng Son of God or Beni. So ngayon, pagpaparisin natin sila, matching the Hebrew word to its English translation. So try nyo pong sumabay at naka-download naman po kayo. Kung kaya nyo ako unahan nyo na po ako para mabilis. Pero dahil sa mga walang app, for sake na ma-familiarize natin na mabuti yung Hebrew letters at saka Hebrew word, let's make this step by step. So okay, itong bet ay matigas na B, may tuldok dapat na B ang pipiliin natin. Yan po. Bet. Yung son, Ben, ito po yan. Ben. And daughter, Pat. Bat. Ben. Pat ang daughter, Ben ang son. So, tinatanong kung ano daw po ito. Son. Bat. And Pat is daughter. Parang i-exam ka pa niya sa spelling. Paano kung mali yung spelling ng daughter? Magre-red po yun pag mali. So, match natin ang Hebrew letters sa respective names nila. Si Aleph, Aleph. si Bet, Bet. tsaka si Veit. Vet. Okay? Bait. Bayit. So, ibig sabihin ng bayit ay house. Ba, tas yod at saka ay ito kirik. So, bayit. TH. Bayit. Kasi walang tuldok. Pag may tuldok to, bayit na matigas na T. Pero dahil may tuldok, bayit. Kaya yung salitang Bethlehem, Bayit means house. Tsaka yung Bethel. Bethel means house of God. Beit means house, El means God. Kaya ang tawag sa Bethel ay house of God. So, correct ang Booze. Beit. So, contempt means duus. Matigas na dalit. Booze. Bait. Contempt. Booze. Booze. Then house, bayit. Bait. Bait. Kaya mapapansin nyo, yung salitang Aleph ay actually head. Yung salitang bait, doon din galing yun sa bayit. Kaya yung letter B na salitang bait means house din. Kasi ang bawat letter ng Hebrew ay meron siyang corresponding meaning. Diba yung salitang Yahweh nga, behold, tapos sun, tapos nail, diba ganun. So, kada isang letter may katumbas. Kaya yung bayit at saka yung bait ay isang house, ibig sabihin. House. Booze. So booze, contempt. Vet. Ulit tayo sa vet. Itong vet na to, kailangan letter V, walang tuldok. The letter vet
is pronounced as the letter V in the word vocation. So, saan daw dyan? Av. So, another one, av, pero ayin ang letter. Ito, ayin. Hindi na siya alef. Okay? Parehas na maririnig mong av, pero pag binasa mo sa letters, doon magkakatalo. Parang parehas silang letter A, no? Itong ayin, silent din to eh. Naka-base lang din siya sa vowels na sa ibaba niya. Riv. Ito naman, riv. Resh, yod, tsaka vait. Riv. Dispute. So, pagparisin na naman natin, ito ay av means clouds. Av. Dispute ay riv. Riv. Parang ribs na tadyang, no? Pero dahil vait siya, letter V ang pronunciation. Then ito, Vit. vit. Riv. Riv means dispute. Sorry. Dispute. O, di ba nag-red siya pag mali ang pagkakapindot. So, av means clouds. And then, match ulit tayo. Vet sa vet. Vit. Aleph. Aleph. Beit. Bit. Rav. Rav. So, ito ay Shane. Resh. Tsaka Veit. O, Veit. So, Rav. Kazav. Kof. Zayin. At saka Veit. So, Kof. Tas A yung kanyang vowels. So, sa pag-aaral ng mga vowels, mag-review na lang po kayo. So, Kazav means lie. Chief means rib. Then, lie means kasav. Ay, mali. Rav. Ang bilis masyado. Ang bilis kong pinindot. Kazav. Kasav Kazav. means lie. Ayaw niya ng mabilis. Chief Rav. means rab. Dahan-dahan. Ayaw niya ng mabilis. Bereshit bara Elohim. Okay. Ito po yung Genesis 1:1. Bereshit, bara, yung nawawala, Elohim. So, bara. Bara means bait at saka resh. So, ito po yan. Bara. So, ito, walang basa nga po dito kasi nga silent. Bara. So, bara means create. In the beginning means ito. Bereshit. The beginning, ito, Bereshit. Sorry. Bereshit. Ito yung pangalan ni God, Elohim. Ito yung sinasabi kong may tatlong tuldok sa ibaba. Then, Lamed, L. Tas, pag nilagyan mo ng tuldok sa taas, ibig sabihin ni meron na siyang letter O. Lo, tas A, He, Hy,
He, tas mem, Elohim. God means Elohim. Elohim. Sa previous nating pag-aaral, binasa din natin tong pangalan ng God na Elohim. Then, created means bara. Bara. Ayan, bara. Mabilis Bara. pala dapat bara. Parang barado, no? Bara. Put the syllables in correct order. Created. Elohim. Elohim means God. So, yan. Oh, yung maling pindot, nakita din niya. Errors 4. Diba? Nagmadali ako kanina ng pumindot. May minus agad na error. So, i-screenshot ito ng estudyante, ipasa niya sa akin. And we will take note. Lalo na sa mga officially enrolled para mag-gradean po kayo. So, dito ako magbabase. Paki-email sa ating school email para meron akong madaling kita na result ng ating pag-aaral. So, congratulations sa bawat isa. 1 pa lang yan. So, 7 ito. At ulit-ulitin lang natin hanggang sa masanay tayo. So, dito nakita natin na 100% natapos natin ng exercise, and then yung ating result kanina, nakita natin yung result. Hindi ko na-screenshot yung result ko. Basta 4 mistakes lang siya. Dahil sa pagmamadaling pumin. So next is yung Gimel at saka Dalet. So meron tayong 10 lessons. Ulitin ko po, sa mga nakasubaybay sa ating Zoom, sa ating live stream, meron pong naka-comment na link ng app, and you can also see sa ating post. Visit kayo sa page, click nyo yung po natin, live stream, o kaya yung lampasan nyo yung live stream, meron tayong poster. Nakalagay po dyan yung download this app for our Hebrew lesson. So playgoogle.com, then yung Biblical Hebrew. So may link na rin po dyan. So continue tayo. Pa-comment po kung saan po tayo subaybay ngayon. Shout out kay Sister Eva Rose from Hong Kong. And then si Dr. Roy Gayanes is also watching with us. Lesson number 2. Alphabet. Dalet. Under lesson 2, alphabet, ay itong lesson 1 natin. Saan daw ang dalet? Ang equivalent ng dalet ay letter D. At yung dalet ay dapat hindi matigas. Dalet, TH, parang medyo malambot. Gimel. Ito naman ay katumbas ng G o Gimel. Pansinin natin sa Hebrew at saka sa Greek, Alpha, Beta, Gamma, Aleph, Bet, Gimel, A, B, G. G siya, hindi C. Tayo, nasanay tayo English alphabet, A, B, C. Sa Tagalog, Abaka, K naman sa atin. Sa Hebrew at saka sa Greek, pangatlong letter yung G nila. Alpha, Beta, Gamma, or Aleph, Bet, Gimel. So, Gimel. Meron dito anak ng isang Gimel. Christian. Ipinangalan niya ay Gimel. So, muli, itong Gimel po ay parang
taong naglalakad, nakayok-kayok, gimel. The letter Gimel is pronounced like the letter G in the word God. Okay? Parang G, God. Gala. Ano daw sabi niya? Gala. Pag gumagala ka, that means you like to discover something. Ga. So ito may tuldok, matigas na g. Ga. Hindi ka. Kasi kapag walang tuldok, gala. Okay. Pero matigas or hard pronunciation. Ga, la. So may H, gala. Gala ka ng gala. May dinidiscover lang ako. Gadal. So, gadal. Gadal means to grow. Then, mag-ano tayo. To discover, gala. Gala. Email. Gimel. To grow, gadal. 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 Yung gimel, ibig sabihin ng gimel ay camel. Camel. Kaya hugis, parang ginawa nilang ulo ng camel na may paa. So, yun ang ibig sabihin ng gimel, no? Camel, or to lift up. Yung aleph naman, leader or head. Pangunahin, ox. Ox talaga eh. Ox head talaga yung pinaka meaning ng aleph. Gala. Gala means is over. So, match natin. Dalet Daled. and gimel. Gimel. Deal. So, gil. L means lamed. So, gil. Yung Y, nagiging parang vowel na rin siya. Kaya, gil. No? So, ito yan. Gil means to rejoice. Gaal. Ano ulit? Sabi niya? Gaal. Gaal. So, to rescue means gaal. Gaal Gaal. and gil. Deal. Kaya siguro Gaal. rescue. Deal. Gil. Daled. Kaya yung mga may pangalang Gil, ang ibig sabihin ng pangalan niyo po sa Hebrew is to rejoice. Dalet. The letter Dalet is pronounced as the letter D in the word day. Dalet. Yung letter D naman ito, ibig sabihin nito ay door o kaya daanan, pathway or gate. David. Sa Jerusalem, pag nakita kayo ng D at saka itong Vav at saka D, David agad ang basa nila doon. Walang mga tuldok-tuldok na nilalagay kapag nagsusulat ang mga Jewish sa ngayon. Kahit dati, walang mga tuldok-tuldok na ganyan. So, forsake lang to ng learning eh. Kailan lang to na invento for education purpose. Yad. Yad means power. Power. Yad. Yod.
And then yung letter A equivalent ng vowels and then dalit. Dalit. Daled. Parang letter D nga, no? Dalid. Instead na T. Dalid. Yun yung pronunciation nila talaga. Dalid. Power. Yad. Yad. And David. 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 Yad. Yad means, oops, Dalid. Daled. Gimel. Gimel. Bad. Na. Bad. Ang bad mo. Yung pala part. Part ibig sabihin ng bad. Darash. Yan, darash. Inquire. So bad means part Bad. and darash means to inquire. Darash. Bad. Bad means part, Darash. darash, inquire. So may dalawang error. Nag-read kasi kanina. Okay, congratulations. Virtual clap naman sa lahat. Meron talaga sumigaw. So, naka 16% na. Number 3 na tayo. Let's go. Hey. Hey. Tumbas ng letter H. Vav. Vav. He. Hey. Medyo bibilisan na natin. The letter He. is pronounced like the letter H in the word hey. Halak. Ano ba ibig sabihin ng halak? To praise or to walk? Halach. To walk. Ang ibig sabihin ng to praise, halel. Hillel. Yan, hilel. Halel. Ang root word ng halel, hilel. So, pag hilel na, to praise. Halach. Halach means to walk. To walk. Halach. Halach. Hey. Halel. Halach. 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 Hillel. Halel. Halel. Hey. Hey. Paf. Vav. Yan. Ano ibig sabihin ng hara? To conceive or to break? Hara. To conceive. Ito naman, maharot. Harat. Haras. Ay, S pala yun. Haras. Heres. So to break, heres. Hares. Hira.
Hara. Hira, naging hira. Eres. הרס, הירה, Hira. הרס, הרס, הרע, הירה. וו, The letter וו, is pronounced like the letter V in the word victory or like the letter W in the word water. Pronounce as V, no? Pero kailangan isusulat nyo as W. O yan, tulad ng sinabi ko kanina, mas magandang banggitin yung salitang Yehovah kaysa sa Yahweh. Sa pagbasa talaga no ng original name or letter. Yehovah. יהובה, O בו, יהובה, בו, Yehovah. יהובה, Faf. Vav. בו, Fam. יהובה, יהובה, בו, בו, ה, וו, Yan. Basa dito. Come. Ang sagot. Come means to rise or to return. Arise and shine. קם, To return means shub. Shub. Shuv. קום, Kaya yung salitang to return or shub, that means also repent. Return unto the Lord means repent. Shub. קום, Boom. To rise. שוב, Shub. שוב, To rise. Boom. קום, קם, קום, Kum o come. Rise. שוב, Shub. Return. שוב, הלל את יהובה. Hillel means praise. Et. Yehovah. So Lord. Yan, may napindot tayong isang mali. Okay. Last tayo, last. Hanggang 7 lang tayo. So, alphabet pa rin. And itong number 3. From A to... tapos na. Number 4. So, kayo na po ang gagawa sa... Five, six, seven. Medyo חטא, bibilis tayo ng konti. Ano daw sabi niya? חטא, Chet. C-H-E-T. Chet. Ito, kaya madalas nating marinig yung mga Jewish at saka
mga Muslim, na meron silang ganun. So, mayroon kasi silang letter na khet. Khet. Zain. Zayin. Zain. Zayin. The letter Zain. is pronounced like the letter Z in the word Zion. So, mapapansin natin itong Zayin, parang ano siya, martilyo or espada. Ibig sabihin kasi ng Zayin ay weapon. Kaya minsan, crown. What do we read this? Z. Zipat. To sacrifice or to shout? Sacrifice. Zabach. Ito namang isa, wala na ibang pagpipilian. Sak. Zaak. Zavach. Zabach. Zaak. Zak. Sebach. Sebach. Zabach. Sayin. Zain. Saak. Zaak. Zaak. Shout. Zaak. Saak. Zabach. Sacrifice. Zavach. Sebach. Chet. Chet. Sayin. Zain. Oh. Zakhar. Zakhar? Parang Isakar. Isakar. Zachar. Ito naman ay Zera. Zara. Zachar. Sakar. Zera. 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 Zara. Sakar. Zachar. Zachar. Ay, mali. Oh, yun. -1 na naman tayo. Remember. Zachar. Zakar. Zera. Zera. Zara. Chet. 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 The letter Chet. has a pronunciation similar to the initial sound of the English word chutzpah. Yung chet naman, ang ibig sabihin ng chet ay a wall or fence o kaya yung nagse-separate. So ito kuts.
Ibig sabihin ng quds. חוץ, Outside. Ito naman. Ko. Kumak. חומה, Koma. חומה, Koma. חוץ, Quds. חטא, חומה, חוץ, 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 חומה, חומה, חטא, זין, Kadal. Ibig sabihin doon ng kadal. Disease. חדל, Then ito. Kashab. חשב, חדל, חשב, חשב, חדל, 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 חשב, חשב, Yan. Pag mabilis pindutin, mag-error. So, ayan. Maraming pong salamat. And it's already 7 o'clock. Hopefully, ma-download po natin and then ulit-ulitin natin ito. No? Napakaganda tong app na ito. And mag-share pa ako ng 2 app kung saan magagamit po natin sa pag-aral ng Hebrew para ma-familiarize natin ang Hebrew letters. And we can craft our own Hebrew name. So, chat nyo lang ako or try nyo po na isulat sa pangalan ng Hebrew name nyo. I-comment nyo sa ating page. Yung atin pong page na Mobile Bible School. Paki-follow kung hindi pa po tayo naka-follow sa ating page na ito. Kindly follow po para sa mga very educational and theological na pag-aaral natin. The more that we know this, the more that we get closer to God. Dahil sabi nga ng kanta, the more we know Him, the more we love Him. At nung ako'y college, talagang na-inlove ako sa Hebrew words or Hebrew letters. Pinag-aaralan ko na nung college. Nagre-rent ako ng computer sa computer shop, di ba ganun dati, mga year 2000. Then, dina-download ko. Floppy disk pa nga ang gamit natin nun. So, doon ko sinisave yung Hebrew alphabet. Then, familiarize ko. Kasi feeling ko, nung Old Testament, nag-uusap sila, Adan, si God, ng Hebrew word. Ano ko lang yun feeling ko lang. Parang, gusto ko rin mapag-aralan yun. Kung paano sila nag-usap noon, kung ano yung gamit nilang mga letters. So parang feeling ko talaga I'm getting closer to God while I'm studying that. College pa ako nun. That was way back 2000. 2025 na. So, kayo na lang ang magkwenta kung ilang taon na ako. Maraming salamat po sa bawat isa. Muli ay
This is our Hebrew lesson. At ulitin ko po, meron po tayong website kung saan madadownload natin yung mga free modules, free handouts, may mga PowerPoint sample, and tapusin ko lang ibang textbook natin, gagawin din natin mga textbook ito. At least nandito na yung mga free downloads natin. Nakikita naman ata sa ating live stream. Sa Zoom ata, hindi. So let me share na lang bago ako magpaalam ng gusto. So, ayan. At nandito na yung 103 natin na module. Ito sana ang ituturo. So, paki-aral na lang in advance. Collapsible tong lesson 1 to 4. Yan. So, collapsible siya. Or, i-download nyo lahat ng lesson 1 to 4 in one PDF lang. Na-copy. So, eto po. Download PDF lesson. I-recollapse na. So, ayan. Click nyo lang tong play button. Makikita nyo yung mga details. So, thank you po. And God bless us all. Let's pray, Father God. Maraming pong salamat sa aming pong pag-aaral. And continue to bless us. Bigyan mo kami ng mind na sharper than before. Alam namin na limited kami, but we believe that you're unlimited, God. At yung desire namin, Panginoon, ay gamitin mo na maging way na kami po ay maging sharp sa memorization, lalong-lalo ng mga mahalagang words na kailangan namin malaman about the Hebrew Old Testament or Biblical Hebrew. And bless mo, Panginoon, ang aming teaching, ang aming knowledge and wisdom, understanding as we know you more through the Old Testament script. Ito po ang aming samadalangin. Maraming salamat po. I-bless po ang bawat isang nakasubaybay sa Zoom, sa live, sa Facebook, at kung saan man kami naroroon, i-bless mo ang kanilang pamilya or work or anywhere they are. May them be a channel of blessing to do more for your glory. Ito po ang aming samadalangin. Salamat kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay kaalamang makalangit.